pala ngayon. Yes. Grabe, ang bilis ng araw. 15 na bukas. Oo, nako. Sisingilin mo na ba kami? Matatapos na ang mga araw ko na Petsa de Peligro. Oo, Petsa de Peligro. Petsa de Peligro. Uy, alam mo ba, online ako sa FB ngayon. Yung mga friends ko, ano itong mga pinagpo-post nila regarding sa sa video daw ng DOTC, yung experience. DOT, Department of... DOTC, iba pala departamento yun. Tourism. Ano bang meron dito? Ano ba? DOT, Department of Tourism pala. Hindi, Oo. kasi nagkumalat yan, naging viral. Yung maganda kasi yung campaign, supposedly ng DOT para sa tourism natin. Kaya alam, nagkaroon nga ng, alam mo yun, nag-criticize yung mga tao kasi nga, parang sinabi nila, ginaya, pinlagerize daw dahil meron ng gano'n ng South Africa. Pinanood ko nga both yun eh. May meron ba talagang similarity dun sa dalawa? Same concept. Yung kasi sa atin experience Philippines, 'di ba? Yung sa South Africa? Ganun din siya kasi ang subject is bulag. Bulag? Oo, na para kahit bulag ka, 'di ba, mag-e-enjoy ka. May experience mo pa rin yung bansa. Oo. Well, anyway. So, ina-accuse sila ng plagiarism, according to sources nga, narinig ko, yung concept nung sa South Africa is done by yung ad agencies world group nila. The same ad agency na gumawa nung sa South Africa. So parang ni-resell lang nila yung idea. Diba? So you cannot plagiarize yourself. Totoo. Pero alam mo, they should still experience the Philippines. Oo. Because Kikay is here. Nakakaloka. Hindi, diba? ito pa, speaking of online, kanina nasa YouTube ako, pinakikinggan ko yung awitin na gusto kong bumait. Pero hindi ko magawa. Ay, gusto yan nun na. Oo, Ano ba grade to, school 90s ako ba nun yan? eh. Oo, 90s yan. Sino kumanta na basta? Alam ko yan, oo. Oo. Bakit? Gusto mo yun? Bibili ka ba ng album nila? Wala Meron nang pa ba album yun? doon, hindi ko nga alam sino kumanta. Online na lang, online. Ano kasi, parang napapareflect ako doon sa chorus na yun. Oo. Na minsan gusto kong bumait, pero hindi ko magawa, di ba? Di ba ako, I'm very friendly. Tapos minsan ina-assess ko yung sarili ko, itong pagiging friendly ko ba talaga? Talaga bang totoong mabait ako? Or talagang nagpapakitang tao lang ako? Sincere ka ba? Oo. Gusto kong malaman kung mali ba yung ginagawa ko. Pero parang feeling ko naman, Kikay, di ba, Diego, na parang okay lang naman na parang mas okay na yun na magpanggap ka mabait kesa naman puro ka kasamaan. Okay ba yun? Ay nako. Yan nga yung gusto ko itanong eh. Minsan, kahit na tayo'y may budhi, umiiral pa rin yung parang mas gusto natin yung masama kaysa doon sa mabuti. Mas gusto natin yung mga bagay sa laman, mas nararamdaman natin yung pleasure ng laman kaysa doon sa pleasure na ng espiritu. Kasi dalawa ang ating being, kapatid. Isang laman at isang espiritu. That makes up our being. Meron tayong kaluluwa, meron tayong katawan. Yung kaluluwa, spiritual yon. Yung katawan, material yon. Kaya lang, minsan nakapananaig yung ating material or yung physical nature over our spiritual being, which is our soul and our spirit. Ngayon, ano ibig kong sabihin, kapatid? Ang Diyos gumagawa ng renovation sa atin. From our physical nature and physical inclination, iniiba ng Diyos ang ating pananaw kung susunod ka sa Kanya. Nilalagay niya doon sa divine plane, doon sa kaisipang makadiyos, sa kaisipan o sa kalagayang inaalis niya tayo doon sa mababang kalagayan na parang hayop. Ine-elevate niya tayo sa isang plane of life na ma-realize natin yung pagkakaiba ng physical at saka ng spiritual. Ngayon, sometimes, you have really to force yourself para makagawa ka ng mabuti kasi hinihila ka nung laman mo pababa. Hinihila ka naman ng espiritu, yung pagkakilala mo sa Diyos, yung pagkatakot mo sa Diyos, hinihila ka naman sa upper level of learning para gumawa ka ng mabuti. Ang tanong mo, kung parang napipilitan ka lang, parang nag-i-struggle ka lang para makagawa ng mabuti, okay ba yon? Sa aking paniwala, okay yon. Pakinggan mo sa unang Korinto, Kapitulo 9, 16. Sapagkat kung ipinangangaral ko ang ebanghelyo,
ay wala akong sukat ipagmapuri, sapagkat ang pangangailangan ay iniatang sa akin, sapagkat sa aba ko kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. 17. Sapagkat kung ito'y gawin ko sa aking sariling kalooban, ay may gantimpala ako. Ngunit kung hindi sa aking sariling kalooban, ay mayroon akong isang pamamahala na ipinagkatiwala sa akin. Dalawa ang nararamdaman ni Pablo pag nangangaral siya ng ebanghelyo. Nangangaral siya kuminsan by his own free will. Kung ginagawa ko ito sa aking sariling kalooban, may gantimpala ako. Ngunit kung hindi sa aking sariling kalooban, ibig sabihin otherwise, pinipilit niya yung sarili niya para gawin yon, kaya niya ginagawa. Dahil meron akong pamamahalang ipinagkatiwala sa akin. There is a responsibility laid upon me. There is a commitment that is in me. Kaya kuminsan, kailangan, parang ako rin, kaya ako naiintindihan ang ibig sabihin ni Pablo, naiintindihan ko kasi ito sa sarili ko. Meron akong pleasure mangaral. Pangaral na ebanghelyo, wala nga akong tigil Halos araw at gabi nangangaral ako. Kaya lang kapatid, may mga panahon, parang nararamdaman ko, pagod ako. No? Parang nararamdaman ako, weak ako. Nararamdaman ko kung minsan I want to rest, minsan I want to sleep a little. Pero napupuwersa ako na wag mo nang umiglip, wag mo nang matulog, wag mo nang magpahinga kahit pagod ako. Parang hindi ko na sariling, kasi kung kalooban ko tatanungin, parang gusto kong matulog. Parang gusto kong magpahinga. Pero yung responsibilidad na nakaatang sa akin, napipilitan ako kung minsan na i-push ko yung sarili ko. Kaya ang sagot ko sa'yo, okay lang yun kung napipilitan ka dahil sa nasa mong makagawa ng mabuti, kahit napipilitan ka lang paminsan-minsan, tuloy mo pa rin. Kasi pagka napipilitan ka, tinutuloy mo, masasanay ka. Dadating ngayon yung spontaneous na gusto mo na pala siyang gawin, nag-i-enjoy ka ng gawin. Para rin yung nagmamaneho. Sa umpisa, di ka pa marunong, para napipilitan ka magmaneho, hirap na hirap ka magkambyo, hirap na hirap ka tumimpla nung silinyador, dahil minsan mabibilis, minsan maaalis mo agad yung paa mo, machochok yung mamamatay yung makina. Pero pinipilit mo pa rin. Pero pag natuto ka na magmaneho, you will do it with pleasure. Okay lang ba? Kung napipilitan ka. Pag napipilitan ka, tuloy mo lang. At darating ang araw, hindi ka na mapipilitan. Darating ang araw, mapapamahal na sa'yo yung Diyos na sinusunod mo at gagawin mo na yun ng buong puso. La 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 la. Okay kaya? So okay lang kahit na pipilitan ka lang for the meantime. Kasi eventually, magiging innate na yan. Oo, magiging yung goodness natural mo. na. Oo, kasi ako Oo. naman, I believe human beings are good 'Diba? In their own ways. Pero yun na nga, there are times yung mga circumstances, yung mga instances na nagiging masama sila. Pero yun na nga, gumawa ka ng mabuti kahit ngayon medyo napipilitan ka. Eventually, sabi nga ni Brother Eddie Soriano, masasanay ka na maganda yung feeling na gumagawa ng mabuti. Totoo yan. Kesa naman It feels good. hindi ko feel na gumawa ng mabuti, magpapakasama na lang ako, 'di ba? So parang ano yung mas magandang gawin? Di yung isa na. Pero hayaan mo, mabait talaga ako sa'yo. Oo nga. Kaya tuloy bigla ako nag-doubt. Sinsilba na si Kikay diba? sa akin. I-access ko muna Then, yung sarili ko. Nararamdaman ko naman yung goodness mo. Hi, Mon! Hi, Rins. Grabe, hingal ako pababa. Naku, wait lang. Uy, Jello, pwede mo makahingi ng water po? Order ka na ba? Oo. Ay, hindi muna ako magkakape. Mag-water muna ako. Bakit? Kasi mga nabasa akong benefits ng tubig nga Oo. Kasi speaking of, ayan, salamat, Well, for Jello. hydration, number For one. hydration, tama ka dyan. Pero alam mo
mo ba na itong water na ito maraming tulong para sa pagpapapayat ng isang tao? Tsaka survival ng isang tao. Dahil ang tao pala, kaya niyang mabuhay ng 3 weeks nang walang pagkain. That's right, oo. Pero 3 days lang na mawalan ka ng tubig, mamamatay ka na. Correct. Oo, kasi lahat ng function natin sa katawan natin, yung mga kidneys natin, yung lungs natin, yung muscles natin, lahat dyan nagpapatakbo. Aside from blood, syempre yung water. Correct. Imagine mo sa ating kidney, 79% niyan composed of water. Doon naman sa muscles natin, 72%. Meron din tayo sa heart natin na 73%, sa blood natin 85%, tapos sa lungs natin meron tayong 83%. At sa brain natin, kailangan mag-function din ng maayos, 90%. Yes, kasi talagang ang main composition naman talaga ng katawan natin is water. Kaya talaga dapat we are well hydrated, di ba, Rina? At tuturuan kita ng 5 simple tips kung paano ka papayat dahil lang sa tubig. Pwede. Oo, pwede. Well, actually, alam ako isang celebrity Ano? na niya yan sabi niya, yan ang kanyang secret kung bakit siya fit and sexy until now. Mamaya Dahil kwento sa ko sa'yo. water. Dahil sa water, kung sino yung celebrity niya. mamaya. Unang-una na dyan, kailangan daw uminom ka ng water pagkagising mo, at least mga 250 milligrams. So, mga 1 cup of water yon pagkagising mo. Para lang maganda yung hydration mo pagkagising mo. Secondly, kailangan uminom ka daw ng tubig, at least mga 1 to 2 cups of water. Before ka kumain, mga 1 hour to 30 minutes. Alam mo kung bakit? Kasi feeling mo busog ka na by That's that time, right. di ba? Less na yung Correct. food. Tama. Kasi minsan, kapag thirsty ka pa lang, naisip mo, baka gutom ka lang. Tama. So, ang ginagawa mo, binubusog mo yung sarili mo. Pero ang katotohanan nun, hindi ka gutom. Nauuhaw ka lang. So, Correct. kailangan ganon. Kailangan mag-hydrate ka rin at least mga 8 to 10 cups a day, depende sa activity ng isang tao. At yung bago ka or pagkatapos mong uminom ng kape o kaya ng tea, kailangan mag-hydrate ka pa rin. Para kasi 'di ba diuretic ito, 'di ba? Correct. So mabilis lang din mawala yung mga effect na sa katawan ng mga kape, yung caffeine natin. So kailangan ma-flush out din natin yung mga ganon. So, mag-water pa rin tayo para maganda pa rin yung ating metabolism. And then, after mo kumain, iinom ka pa rin ng tubig, at least 1 to 2 cups. At bago ka matulog, 2 to 3 cups. Di ba sinasabi nga natin na kapag natutulog tayo, doon nagre-repair yung katawan natin. Paano magre-repair yung katawan natin kung wala tayong water sa katawan? Di ba? So, kailangan meron na kaagapay ng water sa pagre-repair ng mga functions natin sa katawan. May isa pa akong Importante. tip sa'yo, Ano? Rina. Mas okay uminom ng tubig na medyo maligamgam as opposed doon sa malamig na tubig. Mas nakaka-burn ng fat? Mas nakakabit sa na metabolism, tsaka mas nakaka-burn siya ng fat. Yung ba yung sikreto ng celebrity yung sinasabi mo? One secret din siya kung ano ba bakit. yung isa? Well, yung isa, yun din, yung umiinom siya ng maraming tubig before the meal kasi nga, it makes her feel full na agad Oo. bago siya kumain ng marami. Diba? Ayun. So, marami talaga benefits ang tubig. Oo. At Kaya- libre pa. Kaya dahil dyan, trade na tayo. Akin na yung kape mo, sa Go inyo yung ahead. tubig. It's okay. Okay, thank you, Mon. Sige. Gusto Magtubig ko ka rin muna magtubig dyan. ngayon eh. Sige, Sige. thank you. You adopt. Hindi na. Ako ito. Pero kunyari wala yung girls. Would you adopt? Torne, magandang umaga po. Magandang umaga po. Eksakto. Tama. Ano na naman? Yung kasing kaibigan ko namin yung, natatandaan mo yung nagtanong na nakaraan. Hindi naman kaibigan ni kami, yung kaibigan ni ano yun eh. Ang kulit eh. Ang kulit. Oo. Kasi hindi doon niya gano'n naintindihan yung pagpapaliwanag mo tungkol doon sa kung papaanong proseso nagkamali ng entry ng pangalan. Kasi Taiwanese yung asawa niya eh. Nagkamali ng ano, ang naalala ko noon, nung nandito ako nung isang beses sa pundahan, nagkamali ng entry na nalagay, Filipino. Eh dapat nakalagay doon Taiwanese. Diba? So paano At tinatanong babaguhin? na ngayon, mga ilang buwan daw ba bago maayos? Mga 2 months lang po yun. Minsan nga po kapag ka medyo finalop sa civil registrar, makakabutin pa 2 linggo lamang eh. So napakadali po yan, hindi na kayo pupunta sa korte. Dahil dito, ang sabi nyo nga, babaguhin mula Pilipino, gagawin Taiwanese ang nationality. Madali pong patunayan nyo na nagkamali lang ng entry at ang kailangan lang isang certified true copy o kung anumang klaseng sertifikasyon na meron ang inyo pong asawa na siya ay isang Taiwanese citizen talaga. Maliban sigurado sa passport na hawak-hawak niya. Di ba? Ay, syempre, tsaka yung kanyang hawak-hawak na maaari may birth certificate yan eh. O kaya isang papeles na mula sa embahada ng Taiwan dito sa Pilipinas. So, kinakailangan na ipapakita lang, i-attach lang yun sa form at babaguhin
ng civil registrar. Sa katotohanan lang, yung mga ganong klaseng entry, hindi basta-basta pwedeng baguhin lamang ng tinatawag na administrative correction. Dapat yun, pupunta ka sa korte. Para bang from male, gusto mong pabagong female, hindi pa pwedeng basta lang yun, oy, nagkamali. Lalaki pala ako, hindi pala babae. Hindi pa pwedeng ganun, pupunta ka sa korte talaga dyan. O kaya halimbawa, ikaw ay nagkamali sa pangalan na Brenda ang nakalagay, tapos ang tunay mo talagang pangalan, Maria. Magkaiba talaga yon, hindi yung typographical error. Pupunta ka sa korte. Pero dahil dito ay nakabase sa dokumento mismo, at ang babaguhin naman ay yung marriage certificate lamang naman, hindi yung mismong original document na katulad ng birth certificate, wala po kayong ibang gagawin kundi pumunta muli sa civil registrar. Meron po kayong form na pipilapan doon, at yung form na yon, ididikit nyo lang po yung kahit na Xerox copy ng kanyang passport, certified true copy ng kanyang birth certificate, o kahit na anong sertifikasyon mula sa kanyang konsulado o embahada dito sa Pilipinas, at yun po, mga 2 linggo, at yung matagal-tagal dyan, mga hanggang 2 months, mapoproseso na po yung pagbabago. Kasi naano sila kasi baka mamaya sa fixer, lumapit sila, Ay, wag po kayo lalapit sa- Hindi mo na gano'n, wala nang gano'n sa gobyerno. Huwag po kayong lalapit sa mga fixer na yan dahil yung sinasabing pagpapamadali, kaya nyo naman pong padaliin ang proseso. Dahil una, meron pong kampanya ang ating administrasyon, si President Duterte, ang proseso, kung kinakailangan, mabilisan. Hindi tatagal ng 3 days yan dapat. Pakikiusap Mabilis. Ipakikiusap lang. At saka siyempre, pwede ka kasi mag-complain ngayon kapag ka masyadong mabagal ang proseso sa isang ahensya ng pamahalaan. Yan po yung yan yung pinangako mismo ng ating Pangulong Duterte. Mabilis na proseso sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Bakit sa LTO napakabagal pa rin? Susumbong natin yan. Sabi doon, let's fix the fixer. Yung fixer. Wala na pong fixer. Iiwasan po natin yan dahil mas mapapamahal po kayo pagkatapos pagka yung pera nyo na itakbo pa at kung ano mga dinahilan sa inyo, mas masama sa loob nyo yan. Baka ma-hospital pa kayo, mas magastos. Oo. Hospital agad. Wala kang... Wala kang... Obvious na obvious yung pangalan Ngo. Oo. Hindi naman talaga Pilipino yun. Hindi, meron namang ngon na Pilipino Madaming ngon na Pilipino. Ang magpapatunay hindi yung pangalan, ang magpapatunay yung dokumento ng Kasi pagkakapanganakan. pinipilit ng babae, ano yan Chinese yung name niya Kaya laging ang learning lesson po natin dito, lalo-lalo na yung mga po sa probinsya, lalo-lalo na yung mga nagpapaanak kay Comadrona. Lalo mga panahon dati kasi sa isang araw, 5-10 ang pinapaanak ng Comadrona. Nagkakamali-mali sa mga pangalan. Yung mga nalalagay sa kanila sa birth Paano certificate. yan? Kasi nakarami lumapit sa akin. 58 years old na siya, walang birth certificate. Gusto isama nung anak niya, papunta ng abroad, kailangan ng Ay, pwede magkaroon ng passport. tinatawag na late registration. Sa ibang mga pagkakataon, pag ako'y nagiya muli dito sa pondahan natin, napaihi ako dito sa may CR ng likod ng tindahan na ito. Tatalakayin natin yan, yung tinatawag na late registration. Late registration. Oo. Ano ba ang kahulugan Ay, kita mo? terrorism? Naguguluhan ako Sinasabi ko. Basta ako, ayun nangyayari kuya ngayon sa Marawi. Walang kaduda-duda, terorismo yan. At the same time, rebellion yan. Hindi, yun nga. Kasi, di ba, pwedeng ang isang bagay, parang ganito, pwedeng ang isang pulis ay general. Pero hindi lahat ng general ay pulis. Tama yun. Mali. Lahat ng general ay Pulis. pulis. Correct. Di ba? Pero hindi lahat ng pulis Ay general. ay general. Di ba? Ang ibig sabihin, lahat ba ng act of terrorism ay maiko-consider na rebellion? Hindi naman. Hindi Yun. naman lahat. Pero, ang rebellion ay pwedeng i-consider na Terorismo. act of terrorism. Tama yun. Di ba? Ganon yung ano. Tama ba yun? Tama ba? Tama rin Hindi kuya. ba tayo naguguluhan? Hindi naman. Tama rin ang lohika. Pero dito sa kasalukuyan po, di ba sa kasalukuyan, walang kaduda-duda, ito ay terorismo. At itong terorismong ito ay rebellion din. Di ba? Hindi lang paggasik ng lagim ito, kung hindi i-take over ang isang parte ng ating bansa. Isipin mo magtatayo ka ng isang buong estado sa loob ng isang estado. Hindi ba? Pero hindi tama nga yung tama nga yung logic. Hindi naman lahat ng act of terrorism ay pwedeng sabihin rebellion Tama yun. or invasion. Pero yung rebellion and invasion
can be considered an act of terrorism. Sa kasalukuyan nga, sa modern, sa makabagong panahon, ano pa ba naman ang distinction ng dalawa? Once na nagpasabog ka dyan, maaaring rebellion yan, pero meron yung essence of terrorism. Why may distinguish? Nanenero-rise. Ayan, ito na naman. Diba? Ito na naman, kuya. Kumain ka na? Kita mo, alam din ko sino talaga aamuyin eh. Positive. Palagay ko. Train to eh. Oo. Ha? Bakit? Sniffing dog to eh. Ha? Naamoy nito yung mga meron dala-dalang maraming pera. Hindi. Naamoy niya, sabi niya, wala lang pera yun eh, kaya kinakailangan. Ito, naamoy niya ng mga maraming pera. Tsaka yung walang pera, ganun din. Alam din. Ang natatakot ako, yung mga ilang balik ko na lang dito, baka ganyan nakalaki yan. Ano kinakain mo? Ha? Pambira. Nakakuha ka na naman ng plastic. Naku, 6 a.m. na pala. 6 Sino ba to? a.m. na. Ay, wait lang. Alis na ako. Mamamalengke na ako. Sino ba yung bisita natin? Ay, Sino ba yan? wait lang. Ito na ata si Chef eh. Wait lang. Let me see. Bye, Kikay, ah. Oo, wait lang. Hi, Chef! Well, babagulis na. Good morning. Bye-bye. See you later. Bye, Kika. Ganda umaga po. Oy, Chef! Ano meron ba? Good morning. Morning! Ay, Anong gagawin natin? Bread po tayo today. Gagawa po tayo ng dalawang klaseng bread. Kaya pala, okay, dalawang klaseng bread. Mag-bake Pero na. isang timpla lang po siya. Isang timpla. O, sige, start Two ka in na. one. Pero si Angel magluluto ngayon. Sige, prepare ka muna, chef. Sige po. Maluto ka na, Angel. O, ano ba to? Habang nagpe-prepare ka, tingnan mo ha, yung mga ipe-prepare ko din. Apa. Tingnan natin sino mas magaling sa atin. Magluluto si Angel? Oo. Yes! Siya magluluto Parang nito. awa mo na. Grabe siya. Tingnan natin. Actually, dapat diba, tuturuan ako Hindi ni naman on Jake. diet ang mga tao ngayon ha. Hindi. Wala na makakain. Magluluto siya ng breakfast ni Goblin, kuya. Naku makakayayat yan. Grabe kayo. O, sige, ano ba to? Ayan, may banana tayo. Hulaan mo kung anong gagawin ko, ha? There's banana. There's salt. Meron siyang 2 cups of flour. Meron din ako hinandang butter, sugar, at saka egg. Tsaka, of course, baking powder. Ayan, banana cake. Banana cake. Banana Ang cake. galing, ha? Nahulaan mo. O, game. Okay, simulan ko na, ha? Sa totoo lang, Diego. Marunong ba talaga yan? Hindi, wala. Dry ingredients, di ba? Mix them all together. Na-sift ko na yan kanina. Tapos, i-mash natin yung butter. Lagay natin yung sugar. Pwede rin, white sugar kung gusto mo. Pero ako gusto ko brown eh. And then we put our egg, mix it. Tapos, mash na rin natin yung banana. Tsaka natin ihalo yung ginawa natin kanina. Mix na natin yung dry and wet ingredients. Lagay natin sa molding pan. And voila! Banana cake. That's my banana cake. Banana cake. Mainit ba? Parang Mainit yan. parang bato ah. Pwede bato Tignan mo na. sa pader. Tignan mo nga. Tingnan mo. Buta mo. Kuya, Pero ako na halika kuya, nagluto. katukin mo. Ako na nga nagluto. Pwede. Ako patitikim. Hindi Ako na naman, naghanda. hindi naman, Ako na lang lahat. bakit parang putok ang dating? Masarap yun ah. May amoy ba? Masarap yung putok. Hindi ko alam yun eh. Alam ko yung putok na tinapay. Masyado kang mayaman, di mo may alam biyak yung sa putok. taas. Oo, di ba? Masarap yun. Di ba Yung putok na tinapay. O kaya yun, Hindi yung amoy ah. yun ang matigas, di ba? Oo. O bakit banana cake eh? Timo na. Banana cake ala putok. Hindi nga, ba't di mo tikman? Oh, Ikaw muna ka. nga kuya. Ako na nga gumawa. Ako patitikim. Syempre. Parang ano to ha? Pagka ako Ba't nagluto nga kasi. matigas? Ewan ko, tanong natin si Belly. Sarap naman, ano? Itsura mo, kuya. Parang ano, Tsura dila na, mo. di ba dila na matanda yun yung... Yung tinatampal lang ng dila, tapos nilulunok Ano tawag doon, tampal dila? Paano yun kuya, yung tampal dila? Para, pag yung kumakain ng chicharon, para papalambutin mo muna yung... Pagka matanda na tayo, kagaya namin, pag kumain ng chicharon, hindi na yung nababali na ipin mo. Kaya pag kumain ka ng chicharon, lalagay mo sa dila mo. Tapos, papalambutin mo na yung chicharon. Gagang. Paano mo pinapalambot, kuya? Gagang mo, sisip-sipin mo na yung alam. Pagka malambot na yung chicharon, kaya pwede mo na lunukin. Lunukin mo lang na. Kaya nga ako, lugaw na lang kinakain ko. Parang hindi na ako mahirap. In fairness, ha? Pwede Hindi ko na ba, maintindihan kung ano lasa. in fairness pwede na ba yan, papasa na ba yan sa Daniels? Hindi. Hindi. Grabe, you're so honest.
Oh, siyempre naman. Ang sakit. Hindi, pang bahay, okay na yan. Diba? Okay na yan. Pero hindi, masarap. Sarap, di ba? Tikman mo. Ba't tayo mo tikman? Sige. Niluto mo, tapos ayaw mong tikman. Sige, tikman natin. Nasaan ba si Kong Erin? Ay, nasa US. Ha? Nasa States. Wala si Kong Erin. Ang ganda niya, attorney Ang tining Ito? Oo, ang ganda. Siyempre. Alam mo naman, pagka si Porky basta ang nagbenta niyan dito sa pundahan ni Kuya. Mukhang mabenta to. Magkano to, Porky? Ha? Yan, para kapag nagmamaneho ka, kailangan mo yan. Parang manibela ang itsura. Oo nga. Manibela talaga ng barko. Manibela ng barko. Ganyan, Ang ganda, oh. ng barko. Eh bakit kapag manibela, ano dapat mga tatandaan mo pag may ganyan? Alam mo, Minyong, pag diba, bibili ka ng kotse, bago ka bumili ng kotse, mag-aaral ka muna kung ano mga road sign. Road sign. Oh. Papasa ka ba pagka ikaw ay nag-exam? Exam. Palagay mo, pagka nag-exam ka, halimbawa. Palagay ko, may chance ako. Halimbawa, may nakita akong box sa intersection. Oh. Ano ibig sabihin nun? Para yun sa box type lang. Anong box sa intersection para sa box type? Box Pag may nakita kang box sa intersection, yung kulay yellow, huwag kang papasok doon, bawal. Ano ba, di ba ano yun? Para sa box type yun? Box type ka dyan. Diba paano pag may box type ang kotse mo? Bagsak ka na pagka ganyan. Paano mo tayo papasan yan? Oo. Huwag kang hahanap ng pixel kasi hindi na uso yan ngayon. Ang ibig sabihin po ng traffic sign na ito ay no overtaking. So kadalasan po natin siya nakikita sa mga paakyat na lugar. Example, paakyat tayo ng Baguio, Antipolo, o yung may tinatawag po tayong road markings na solid na guhit na kulay dilaw. So ang ibig sabihin po ay no overtaking. Ang ibig sabihin po ng ating traffic sign na ito po yung pagkakadesign ng ating kalsada pagpasok ng tunnel na 2 meters ang lapad ng sasakyan na pwedeng pumasok sa tunnel. So pag sumobra po sa 2 meters, sasabit na po yung gilid ng ating sasakyan sa tunnel. So magkokos po tayo ng traffic. Ang ibig sabihin po ng traffic sign na ito ay no stopping anytime. So makikita po natin siya sa papasok ng tunnel at palabas ng tunnel o paakyat tayo ng flyover. Ang magiging violation po natin dito pag po ito po ay ginawa natin ay disregarding traffic sign. Ang ibig sabihin po ng traffic sign na ito ay no waiting. So pag nakakita po tayo ng traffic sign na ito, bawal po tayong huminto o maghantay. Magkaiba po ibig sabihin ng no parking saka ng no waiting. Pag huminto po kayo sa no waiting, automatic po pwede na tayong bigyan ng violation. Samantalang po doon sa no parking na nandun kayo sa loob ng sasakyan at nakahinto, bawal po tayong bigyan ng violation. Pwede ho tayo paalisin. Ayun. Napaka-importante basta nung signs. Huwag natin kalilimutan kahit nung panahon pa ng mga Egyptians, laging signs yan. Yung isang simbolo, hindi mo gagawin yan kung walang purpose yan. And therefore, sa trapiko, hindi mo pwedeng ibabaliwala yung mga signs na yan. Minsan kasi nagdadrive ka, parang ano ba yan, bigla na nadaanan mo. Pero very important pala dahil yung pala, hindi yun napupuntahan mo. Dahil sinasabi pala, dapat kakanan ka na. Oo. So napaka-importante ng mga signs na yan. At dapat yan, pinag-aaral natin, nire-review. Lalo ka na, bago ka magmamaneho, kukuha ka na lisensya. Dapat alam mo yung mga road sign. Dapat nga pala. Kinakailangan. So ganun ka-importante yon. At ito hindi lang a matter of dahil gusto mong makapasa sa exam. Ito ay dahil din sa gusto mong hindi maaksidente, gusto mong hindi maka-aksidente o makasakit ng iba. At ito ay para din sa iyo, para maisalin mo sa iba at maituro mo. Hindi yung pagka nakalagay sa square, naka-box, so box type lang. Safety first. Ayun. Safety first before you complain. Lagi ko sasabihin ni Kuya, Kailangan bumili siya ng kotse. Ano sabi ni Kuya, FPJ? Ano sabi? pag magmamaneho, Kamay sa manibela, mata, Sa kalsada. ayun, kita mo. Yun ha. Baka hindi mo makita dahil naka-shades ka. In dance and praise session. Di ba love fest yung tawag ng ibang ano eh. Love So, fest. nagsimula kay Vice President Pence. Sabi ni Pence, the greatest honor of my life to serve. It is the greatest honor of my life to serve as Vice President and to help you fulfill your ano. Lahat sila isa-isa. Magkaano naman talaga sila eh. Lahat sila, Prof. George, pinuri nila. First full cabinet meeting ni Donald Trump kahapon. May love fest Ang nangyari, actually, para sa akin,
andun pala yung maraming leakers. Andun pala, leakers. Leakers ka Mga boot leakers, ASS leakers. Mga membro pala ng kabinete niya. Lahat sila, Prof. George, pinuri. Isa-isa pinuri si Donald Trump. Tapos si Donald Trump, oh, thank you. Thank you. Grabe. Mas matindi ang kinakaharap na problema ng Amerika sa kasalukuyan. Yes. Yung presidente nila yung problema. Dahil sa dami ng problema ni Donald Trump, and largely because of his own making, siguro may direktor. Teka muna, first full cabinet meeting, lahat kayo purihin niyo si Donald Trump dahil masama ang loob niya, down siya. So yun nga ang nangyari. Isang miyembro lang, Prof. George, yung sabi nga nila, siya lang ang na-maintain niya yung kanyang dignity. Yung defense secretary. Hindi siya sumipsip, Prof. George. Ang sinabi niya, sabi niya, I am proud to serve on behalf of the men and women in uniform. Yun lang dinanat. Wala siyang sipsip na, di kagaya ng Chief of Staff, si Reince Priebus, Mr. President, it is an opportunity and a blessing Ayun. to be given the chance to serve you. Wow. Maraming salamat. Hi, good morning! Hi, Mamsi! Hi, good morning. May pusa ba dito? Wala? Wala naman. Yes, pwedeng pumasok. Pwede pa pumasok dito? Itong mga dilata natin, magkano ba itong mga dilata natin? 16 pesos yung green. 16 pesos yung green. Tapos ito. 17 ang red. Yung itlog natin na maalat, magkano ba yan? Per piece ba yan? Per piece per tray pwede. 10 pesos each. 10 pesos each. Nagtaas ba to? Nagtaas? No. Hindi. Ano pa ba meron tayo dito? Ano ba to? Pineapple chunks. Ito, pang fruit salad ko sa dinner time. Magkano ba itong dilata natin na pineapple? 46. Ito yung mas malaki. Ito mas maliit. Itong mas maliit, magkano? 28 pesos ito. Ayan, yan dilata. Ano pa ba dito? Meron ka ba ng Meron ka ba ang toyo? 8 pesos. 8 pesos. 8 pesos? Aba, mura. Marami na ito. Tamang-tama. Toyo. Tapos suka. Ito suka. Magkano naman yung suka natin? 6 pesos. 6 pesos? Aba. Mura. Ano naman to? Ganun din, 100 mga mas maliit. Mas maliit. May ano ka ba dito, Manay? Paminta? Ito paminta, pamintang buo. Magkano ito? 5 Tingi? pesos each. 5 pesos each. Pa ba? May ano ka ba dito? Asin? Yes, ma'am. 5 pesos. 5 pesos. Ito tamang-tama. May asukal ba tayo? Ito po, Asukal. Itong white sugar, magkano? 52 kilo. Itong brown sugar, magkano ito? 48 kilo. Ay, ito, Manay. Nakalimutan ko pala. Itong natin, itong mantika, magkano ba 20 to? pesos each. 20 pesos each ito. Ano ba to? Tingi? Yan po. Tingi, isang. Tapos ito, yung nakabote, magkano? 25. 25. Sige, yung asukal muna ako, Manay. Wala na kaming asukal. Oo, ang dami ko natanong, di ba? Tapos itong delata, itong 2 delata. Ito, itong 4 na, tapos itong asukal. Ayan. Sige, kunin ko. Ito na lang brown sugar para mas healthier daw. Ayan, pabalot na lang ako, Manay, ha? Ayan, magkano ba lahat? Ayan, ibalot natin. Anong oras kayo nagbubukas dito? 2:30. 2:30? Ang aga, ha? Parang... Oh, Angel! Angel pa siya! Hi, Dalawa. Pansin ko pati na lang kayong nagde-date dito yung dalawa. Hindi, gusto niyo kasi namin sinasama. nagkakape. Ayan. Kahapon, hindi mo naman kami sinama. Di ba nagpunta ka ganuntian ko kahapon? kayo. Nag-date ka mag-isa. Oo, punta ako mag-isa dun sa Sa Hindi, book kasama launch. ko si Diego. Punta kami sa book launch ni Kuya. Ay, Kwentuhan mo naman kami. Kamusta naman? Ang grabe, daming tao. Tapos ang haba ng pila talaga dun sa book signing ni Kuya. Siyempre, gusto nila i-grab yung opportunity na makapagpa-sign ng mismong mga book na binili nila. So, yun, ang dami. Jam-pack talaga. Saka It was sold a out very na, successful no? event. Sold out yung mga libro Sold kahapon. out. Doon sa area na yun, doon sa mall kung saan nag-book launch. Kaya ito, papakita ko sa inyo yung mga... Kasi nakausap ko si Kuya na isingit niya Okay, ako. sige. Naging interested ako dun sa naging role mo dito in making Kuya's Coffee Table book. So, I want to know yung role mo in making Kuya's Coffee Table book. I am the associate publisher of the book. So I handle the overall managing of the book. So from the text, from the interviews, shoots, layout, and then printing, I handled everything. And then now the delivery of the book in national bookstores and Power Books. What were
are the challenges you have encountered during the process of making this book? Okay, the deadline that we need to be Finished. oo. Kasi it's for the 10th year anniversary of GIS, and then hindi namin naabot yon. So hinabol na lang namin sa birthday ni Kuya. And then nung nilaunch namin siya last year November, nahabol naman namin a few copies of book released, I think 100. And then right now nasa nationwide na siya, na all national bookstores nationwide. Congratulations muna, Kuya, on a very successful book launch. Salamat. Salamat po, una sa Panginoon at sa lahat ng mga nag-participate dito sa ating book launch. Doon sa mga naging bahagi ng ating mga interview na sumadya at nag-drop by para saksihan yung ating... To show their support. Yung first book mo, yung In My Eyes, yung mga shots niya, ikaw mismo yung kumuha nun, Kuya. Yes, so... So ano yung difference nung first book mo compared dito sa coffee book mo na Get It Straight with Daniel? Hindi, kasi yung mga nakaraan natin mga coffee table books, ang karamihan doon ay yung ating mga trabaho sa photography, ano? And this time, ito naman yung ating namang i-feature naman natin dito sa coffee table book na to. Yun namang mga naging bahagi ng interview natin and what specific issue, parang ang captions lang natin, anong mga pinag-uusapan na issue that time, parang to refresh the mind of those who will see the book na, nga, pinag-usapan nga pala itong mga issue na to that time. And ito mga tao mismo na kasama natin doon sa picture na naging part ng ating program, naging mga guests natin, nakikita nila doon sa coffee table book. So it's also a way to remind them. Yung ating magiting na nagpagod sa coffee table book, diba? Halika na dito. Halika dito. At para alam nila kung sino may nagagawa nitong coffee table book. Ano nga yung buong pangalan mo? Mimi Shano. Mimi Mishano. Yan. Gano'ng katagal mo ginawa yung coffee table book? 6 months. Uy, pakipaliwanag ko lang sa kanila na wala akong kinalaman sa trending. Na walang kinalaman yung launch na to dun sa trending. To be clear lang, bago pa yung mga nakaraang trending, ay nakaschedule na talaga itong launching. Yes, opo. Very timely lang nangyari ngayon, pero pre-schedule po talaga itong launching na prepare po namin para sa inyo. So, yun yung aming interview. Hindi mo mapatotohanan na hindi naman fake. Hindi po fake yun, I swear. Ako po talaga, from outside PNPI, ako po talaga yung saksi na kung gaano katotoo yung Get It Straight. Salamat. Kuya, diba? Are we going to be expecting book 2 of Get It Straight with Daniel Razon? Well, or another hopefully, kind yes. of book? Yes, we're expecting in makapag labas ulit tayo ng isang panibagong coffee table book, but ibang approach naman ang ating gagawin para meron tayong something new that we will offer doon sa ating mga kababayan na gustong magkaroon ng copy nito. But certainly, meron tayong bago na i-offer with God's help. With God's help. Kung sakali na tayo ay bibigyan pa ng pagkakataon. Ayun. Thank you, Kuya. Congratulations again. Diba? Sabi ko sa'yo, haba ng pila eh. Parang pelikula lang, blockbuster, diba? Kuya, congratulations. Oo, diba? Si Kuya bumibili rin ng kape. Si Kuya bumibili ng kape niya. Oo. O siya, sige, dito lang talaga ako para bumili din ng, tatry ko yung hot chocolate ng
Babalik na ako ng bahay. Bye, girl. Bye! Nakichismis ka lang dito. Check natin yung ano. Magandang umaga. Morning. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga. Morning, Sir Delio. Okay, tama to. Yes, kwento naman tayo. Music natin, Maraming itatanong sa si Porky ngayon. Buti okay. dumaan ka dito. Oo. Kasi ito si Juris, ng taga Cavite. Ang tanong niya, kaibigan niya kasi si Enrique Torres ng Marikina City. Ano ba pagkakaiba nung sponsored member at yung indigent member? Yan, maganda yung tanong niya. Yung sponsored member, sila po yung mga napili na at maaaring sponsoran ng libre 1 taon ng ating LGU. Pag sinabi ng LGU, pwedeng barangay captain, mayor, or si governor. Pag sinabi natin private sponsors, ito yung mga NGO, social civic organizations. Pag LGU, pwede rin mag-sponsor taon-taon ang mga congressman, mga senador o party list. Yung isang programa naman ay yung indigent, sila po yung nasa listahan ng DSWD. Sila po yung pumasa doon sa list, pamamantayan para ma-declare silang tunay na may hirap. Yan po yung nasa 4Ps, CCTs, o basta nasa DSWD listahanan. Indigent. Lahat sila ay binabayaran ng pamahalaan, kaya libre po sila taon-taon. Kaya yung mga, pag yung sponsor program naman, may iba lang nagbabayad para sa kanila. At ang maganda doon, lahat ng mga beneficiaries dyan, kasama ang dependent sila. Pag sila pa yung na-confine sa government hospital, Libre. no balance billing policy na. No balance billing policy. Kung na-dengue sila, 12,000 ang siningil, 10,000 ang coverage ng PhilHealth. Yung 2,000 na excess, sasagutin yon only on kung sila yung makakonfine sa government hospitals. Sino magde-determine kung indigent sila? Yung DSWD nga, under doon sa indigent program natin. So walang problema, Sir Delio, na the same matatanggap din ng regular member na nagbabayad monthly ng 200 pesos, yung mga indigent person natin, tsaka yung mga senior citizen, yan yung mga maganda. sponsored member. Sila po ay tatanggap ng pero benepisyo tulad ng ating mga regular members. Pero meron pa silang additional. May additional Kung sila po ay mag-a-avail ng primary care benefit package, ina-assign sila sa mga accredited health centers. Doon nila kukunin yung primary care benefit package at meron po silang makukuha at iba't ibang benepisyo pa doon. Hindi, yung may tinatanong din kasi sa akin follow-up question. Doon sa PhilHealth program, PhilHealth, yung point of care, sino ang pwedeng maging cover nun? Okay. Maaring may mga kababayan tayo na tunay ngang mahirap pero hindi na ipasama sa listahan ng DSWD. Tapos sila po ay nangailangan na ospital sa government hospital. Yung point of care program, sila po ay i-assess nung local DSWD doon sa hospital. At kung sila ipapasa tunay na mahirap, i-sponsoran sila. Tatayaan sila ng 1 year 2-4 nung government hospital. Ibig sabihin, makaka-avail sila. Bawa siya yung pumasa. Pumasa siya, sa MPJ, mahirap na kumpay sa hospital, halimbawa ng Rizal Medical Center. Yes, check siya. Ay siya yung tunay na mahirap, isa-certify ng DSWD sa hospital. Tatayaan siya ng 1 taong libreng coverage, 2-4. So, aside sa kanya, kasama kanyang dependents. Ang maganda nun, hindi na itataboy yung mga kababayan nating mahihirap na papasa nga sa pamantayan dahil makaka-refund ka agad yung hospital. So, walang gano'n, kumbaga, ang kababayan natin talagang mahirap, hindi siya pwedeng kabahan na hindi siya magiging member ng PhilHealth. Tama yan. Kasi kung hindi po sila napasama doon sa listahan ng DSWD at binabayaran taon-taon, maaari silang ma-sponsoran, kaya nandun yung pangalawang programa, sponsored program. At kung mako-confine sila at wala sila sa listahan nga, point of care enrollment program sa government hospitals. Kasi may kaibigan ako, yung anak niya na-confine sa Rizal Medical Center. Yung tinatanong niya yung point of care ng PhilHealth, na ang mag-assess pala ng DSWD. Kasi sa laki na ng bill nila eh. Pero government hospital. Yes, i-check siya only in government hospitals. At ang maganda niya, sa mga hospitals, meron tayong mga P-Cares, PhilHealth Care. Sila yung naka-uniforme ng PhilHealth at pwede po silang lapitan at hingan ng tulong para sa mga problema nila sa PhilHealth. Sa bawat hospital ba meron sila? Meron po tayong naka-assign po, lalo-lalo sa mga malalaking hospital. PhilHealth Customer Assistant Representative. Mga nurses po yon, naka-uniform ng PhilHealth at may ID ng PhilHealth. Okay Sir, katulad dito, ang edad ko 58.
ang paano naman ang ano po. Hindi ka pa ata Well, kasi. sa mata ng batas, ikaw ay may kakayahan pa magbayad ng sarili mong premium. So, in-encourage kita sumali dun sa informal sector program. Ikaw magbabayad ng premium nyo, 200 pesos a month. Pwedeng quarterly, 600. Isang taon, 2,400. Abot kaya yan. Kasi mapatak lang ng 6 pesos, 60 centavos a day. A day. Tapos may follow-up question pa yung taga Marikina. Sabi niya, currently working daw siya. Okay. Nga lang, 2 months pa lang siya nagtatrabaho, pero member siya ng PhilHealth. Ang tanong niya ron, kung pwede rin bang gawin beneficiary yung kapatid niya, na college student, tapos yung ganun din yung kanyang magulang. Okay, yan. Magandang tanong yan. Pag tayo po ay sasali sa programa ng PhilHealth, ito po ang general rule. Ang sabi ng batas, sa loob ng isang taon, meron kang 90 days hospitalization benefit allowance. 90 days. 45 days nun, dun sa principal member, yung nagpapa-member, at ang madideclare niya na qualified dependents na maghahati-hati dun sa 45 days na matitira, ay ang legal na asawa na hindi member, lahat ng anak, 20 anyos pababa, walang asawa, walang trabaho, at magulang na wala pang 60 pero may kapansanan at inaaruga. Doon sa tanong kanina ay kung siya'y college students na, hindi po natin pwedeng ideklara sa programa ang ating pamangkin, kapatid, o apo. Pero kung pwede ulila. natin silang sponsor. Hindi, pero kung ulila. Pag ulila, pwede tayong mag-act as a guardian, as a legal guardian. Pero pwede maging beneficiary yung kapatid. Saka po magiging beneficiary basta kung sila po i-adopt ng legal. Or kung as a guardian lang, ikaw lang mag-a-act dun sa kanyang pag-apply at wala ikaw nang magulang, wala nang tatay, wala nang nanay. Yes. Ikaw ang panganay, tapos meron kang 2 kapatid. Yes. Oo. So pwede maging member yun, maging beneficiary Pwede ng maging kapatid ko. beneficiary yun, pero may proseso po yun. May process. Pero mahilig tayo mag-alaga ng mga palaki, mga ganun. Hindi natin legal na Doon inatap. sa bahay. Pero pwede natin silang bigyan ng coverage, sila magpirma, tayo magbabayad ng premium na 600 kada 3 buwan. Yan. Wala ka palang Ano ba bago sa PhilHealth ngayon? Well, nais natin ipaalam sa mga kasama natin na kung sila may katanungan, pwede silang tumawag sa Action Center. It's 441-7442 or mag-text po sila 0917-898-7442. Yes. Tuloy na ba yan, Delio, yung basketball nyo? Ayun, PhilHealth basketball. basketball. Siyempre, nag-e-ensayo na tayo. Tayo po ay nasali sa iba't ibang medyo gumanda katawan mo Player namin. Sa puntahan, matakot na kayo. Oo. Ang lakas ng team natin ito. Oo, malakas. malaking Malakas tayo sa pinagbago. kainan. Ganda ng book, no? Oo nga, nakita ko tuloy yung ano niya. Yung mga na-interview niya before. Tsaka before, tsaka kung paano nag-start. Yes. Apparently, meron pa palang street edition before, no? Oh, si Attorney G naman! Hi, Attorney G! Ikaw talaga. Grabe, May bisita ka talaga star-studded pag nandito naman ang kami. Daniels. Gusto ko naman matik makala ko George's Cafe lang ang masarap. Di ba pastries ka? Mas masarap pala ang Daniels. Talibog ang aking Sabi mo George's Cafe. pastries ka eh. Dito na lang ako mabagoy ko yung pangalan ng aking kapehan. Daniels na rin. Daniels na rin. Georgie's. Bagong loob ka na, Daniels ka na. Attorney G, baka naman pwede akong maglambing sa'yo Ano na isang yung tanong lalambingin? lang. Kasi meron akong isang kakilala na nagkonsulta sa akin. Well, hindi naman ako lawyer, so sabi ko sa kanya, itatanong ko muna pag nakita nga kita. So meron kasi siyang concern about doon sa isa niyang nabili na TV online, no? So may warranty daw kasi itong TV na to doon sa shop na 1 year. Pero after 6 months, Nasira. naging defective na. Hindi na Nasira. gumagana or may diferensya na. So, nung sinubukan niya ilapit dito sa online shop, ang sabi ng online shop, i-refer siya dun sa supplier or dun sa gagawa siguro. But until now daw, wala pa rin daw feedback. Ano Alam ba mo, pwede yan, gawin? una-muna gusto ko lang warningan yung ating mga consumers. Yung ating mga mamimili. Yan din yung danger din kasi kapag ka online. Hindi natin sinasabi na huwag nyo ipe-patronize yung online. Siyempre, ito yung makabagong paraan ng pag-market ng mga produkto. Yes. Kaya lang, napaka-dangerous lang. Una, hindi natin alam kung ito ba ay registered sa Department of Trade and Industry. Di ba? Ito ba ay nagbabayad ng tamang buwis o talagang may pagbabayad ba ng taxes? Kasi kung hindi siya properly registered, ibig sabihin hindi siya regulated. Hindi siya nag-govern ng mga iba't ibang patakaran ng iba't ibang ahensya, lalo-lalo na ng Department of Trade and Industry. Siyempre sa batas naman natin, kahit na sino nagbenta, ano man yung binebenta mo, lagi yung may warranty against hidden defect. 7 days most of the time kapag Yung iba nga, lalo online. pagka mga ganyan, 1 year yan. 1 year. Ito yung TV, 1 year. Television, 1 year. So kahit na wala naman doon sa batas,
Meaning hindi sila nakarehistro, kahit pa sabihin mo wala silang DTI registration, but just to say, meron tayong batas yung sales, law on sales. At sa law on sales na tinatawag, kinakailangan lahat na ibinebenta merong warranty. At may paraan kung paano ibabalik. Ang problema dito, at kung ako din naman yung nagbebenta, yun ang magiging argument ko, nasasabihin ko, kami naman nag-market lang. Ang talagang nagbenta dyan, hindi kami kung hindi yung mismong supplier. Hindi ba yung mismong supplier ng television? Dinaanan lang kami. Pero tatandaan po natin, dito sa ganitong klase ng pamamaraan ng pagbebenta, ang may kontrata ay yung bumili At yung nag-market. Yung nag-market. Walang pakialam yung bumili doon sa supplier. Wala siyang direct na kontrata. Therefore, yung nagbenta should assume all the risk. Yes. Siya mismo ang yayakap ng lahat ng risk dito sa pagbebenta niya ng gamit na ito. In the first place, kumita naman sila eh. Yes. At dahil sa kumita sila, meron silang markup dyan, o kung hindi man, may porsyento sila sa bawat binebenta nila. Then therefore, para na rin tinanggap yung responsibilidad sa kung may problema doon sa mga gamit na yan. Kung ako naman sa sila, pagka nakipagkontrata naman sila halimbawa doon sa mismong nagsusupply, yun, pagka merong sira, kung ano yung ginastos namin, ibabalik nyo. Dapat ganon. Yes. Parang insurance din. Yeah. Correct, Sa correct. insurance, hindi ba kapag ikaw ang aking insurer, pagkatapos merong may nabangga yung sasakyan, yung insurer ko, pwede namang habulin naman niya ay yung mismong nakabangga. Correct. Di ba? Para kahit paano, merong transfer of responsibility. Pero hindi po pwedeng takasan ng kaibigan mo, nung binilhan ng kaibigan mo, yung responsibilidad nila sa pagbebenta ng television na to. So, hindi pwede sabihin itong si seller na, hindi pa nagre-reply sa akin sa supplier, hintayin natin. Hindi pwede. Dapat siya ang kukuha. seller. Pumunta po kayo sa pinakamalapit na Department of Trade and Industry. Total naman, sila naman po ay supposedly, ang presumption Pwede mo po ireklamo nakaregister yan. And therefore, pwedeng ireklamo sa Consumers Act of the Philippines. Meron tayong batas na ganyan. Ipapanish po yan. Hindi lamang ipagbabalik ng mismong television kung hindi may karampatang parusa doon sa nagbenta. Alam mo, Kung hindi yan nila ang nagagawa. pinaka-importante. Pag bumibili ka ng isang bagay, dapat inaalam mo, di ba pag may invoice receipt ka, dapat kinukuha mo rin yung warranty slip May nila. nabibigay pa ng card, di ba? Alam mo kung at least hanggang kailan yung warranty May na mga yun, nagbebenta diba? pa nga Kasi iba sinasabi, wala talaga. extended warranty. Sa halip na 1 year, ginagawang 2 years pero may dagdag na 600 pesos. Yes. Ino-offer nila yung Yes. At saka huwag po nating iwawala yung mga resibo. Napaka-importante kasi paano mo sasabihin may warranty ka o bumili ako sa'yo o may obligasyon ka sa akin kung wala kang maipapakita na resibo. Napaka-natural tendency po natin mga Pilipino na pag tayo bumili, yung resibo basta tinatapon natin. Correct. Yung po yung kontrata at yung ebidensya na may bentahan na nangyari. Oo. At saka i-research mo muna yung shop. Yun ang pinakaunang defense mo eh. Tingnan mo muna kung may feedback ka, Kung basahin mo legit yung ba reviews. talaga yung mga binibenta nila. Yes. Pagka ako nagbenta ng George's Cafe, di wag ko kayo bumili sa Legit akin. yan. Daniel's Cafe kayo bibili. Legit yan. Kompleto ng papeles yan. Pag George's Cafe yan, bulahan yan. Oo. Sige, thank you, Attorney G. Thank you, Sabihin ko sa kaibigan ko yung mga sinabi Maraming mo. salamat. Okay? Ito na lang siguro. Isa, asan yung Saan yung... Gutom na ako eh. Wala ba ulam? Hello! May kasama ako. Kuya Desi. Ay, good morning po. Magandang umaga Good morning. Magandang pa kayo sa umaga. Welcome, welcome. Kuya, siya si Dr. Morning po. Christy. Tuloy po kayo, tuloy kayo. Si Doc Christy. Please. Morning. Have a seat, have a seat. Opo. Oh. Have a seat po. Salamat. Doc, Sumama. upo po kayo. Yan. Good morning Doc. Umaga, Miss Angel. Ay, good morning po. Ay, today po pala is World Donors Day. Tama po ba? June 14. June 14, we celebrate the World Blood Donor Day. Itong day na ito is a global event. Okay? So, gusto nating parangalan or gunitain at magpasalamat sa ating mga magigiting na heroes, yung mga nagdo-donate ng dugo. So, pero before anything else, I'd like to ask, ano po ba yung mga usually consider na reason bakit kailangan mag-donate ng blood? Oo, maraming nangangailangan ng dugo sa ating bansa. Actually, ang ating national blood requirement is about 1 million blood units every year. So, constant at increasing yung demand for blood kasi maraming kumukuha sa mga
manganganak na may komplikasyon. At the same time, ang mga may cancer patient, Yes. blood disorders, yung mga may leukemia, sa mga nadidisgrasya, trauma, na aksidente, at lalong-lalo na yung mga emergencies and disasters. Kano po ba katagal makapag-donate ng isang, kunyari, isang pint ng dugo? Oo, yung 450 ml na dinodonate mo will take about 15 to 20 minutes of your time. 15 to 20 minutes. Sandali lang naman siya. And then, hindi rin nakakatakot because alam naman natin kung sino man yung nag-donate ng blood, yung donor nga sinasabi nila, magre-regenerate din naman yung blood nila within few days. Diba? Yes naman, oo. Actually, ang dugo natin, kahit di tayo nagdo-donate ng dugo, may shelf life, may life yan. No? In 120 days, we get rid of the old red cells and may bagong napoproduce. So, bago pa mawala yung ating red cells at mapalitan ng bago, maaari rin tayong i-donate na lang po natin. Masayang. Yes. Yung dugo, no? So, ano po yung mga dapat gawin ng isang willing mag-donate ng kanyang dugo? Oo. Yung ating basic requirement, of course, kapag ikaw ay willing mag-donate ng dugo, of course, yung age natin. You must be 16 years old to 65 years old for you to donate blood. And sa ating namang timbang, at least 110 pounds or 50 kilos. At the time of donation naman, kailangan maayos or healthy ang iyong kalagayan. Wala kang sakit. And yung sleep naman, at least minimum of, meron kang 6 hours sleep para Everyday. makapag-donate Kasi ng dugo. kapag puyat pa dati, anemic na So medyo malabo, hindi siya pwedeng mag-donate ng dugo. There's a possibility na pwedeng bumabang iyong hemoglobin level, anemic. So, tinetest din natin yan bago ka mag-donate ng dugo. So, we make sure na ang iyong pagbigay ng dugo ay makakabuti sa iyo. At the same time naman, of course, makakapagdugtong ng buhay. Kanina po tinanong ko yung mga gagawin ng isang donor, no? Pag mag-donate siya ng kanyang dugo. Ano naman po yung gagawin niya after? After naman, kasi pwede po ba siya bumalik kaagad sa mga usual activities niya? Oo, normal life pa rin, except that, of course, kahit papaano, wag naman yung strenuous activity like after mag-gym, ganyan. So let us give time naman, at least 24 hours to recuperate and yung... kumain, diba? diba? Of course, increase ang fluid intake, kumain lang ng sapat, and then in 24 hours with more fluid intake, okay na naman tayo. Back to the usual yung activities. Activity and strenuous activity. Para sa isang donor, tuwing kailan siya pwedeng mag-donate? I mean, pwede ba siya, kunyari masipag talaga siya, very dedicated siya doon sa volunteering act na iyon, yung blood donating. Mga tuwing kailan siya pwedeng mag-donate pa? Pwede bang, kunyari, once a week? Ganun, No. Pwede ba yun? Yung whole blood donation natin, kailangan yung interval is 3 months. So you can donate every 3 months or 4 times a year. And I believe, Doc, yung kapag, kasi sinabi mo kanina 16 years old and above, di ba po? Kapag 16 years old, kailangan pa ng parental consent, Consent, diba? oo, sa magulang. Okay. Kasi minor pa. Minor pa siya. Okay. 16 and 17 years old Yeah, actually. of course. Alright, Doc, kunin ko po yung inyong contact details kasi I'm sure I have a lot of friends na talagang interested na mag-donate ng kanilang blood. In fact, dito po sa UNTV, every month po nagkakaroon po ng mga bloodletting activities all over the world ng Members Church of God International in partnership, of course, ng UNTV. So, I think maganda rin po makipag-work together with Philippine Red Cross. Yes, oo. So, kunin ko po yung inyong contact details. Sa mga interesado pong mag-donate ng dugo, pwede po tayong sa internet natin, sa website natin, sa www.redcross.org.ph. Nandun po ang Red Cross Blood Service Facility Directory. Kung saan po pwede po kayong pumunta. We are open 24 hours pero ang pagdodonate ng dugo, of course, from 8 a.m. to 5 p.m. Meron tayong 86 na sangay na Red Cross na may blood service na kung saan doon po sila pwedeng mag-donate ng dugo.
Dito naman po sa Metro Manila, ang headquarters natin, kung saan pwede rin kayo mag-donate ng dugo, ang telephone number ay 790-2300, local 910. Ayun. Kaya, Diego, huwag kang matakot mag-donate Sir ka ng Diego, dugo, try natin mag-donate ng dugo. Oo, sabi nga nila, blood donation is the most significant contribution, di ba? A person can make to the humanitarian society. contribution. Oo, sige. Good morning. Good morning! Good morning! Kumusta naman? Kayo kamusta? Ano mga pinagagawa niyo kahapon? Sino bang Mga- unahin natin? Sige, ako Ladies muna. first muna. Kasi interesting din yung topic ko eh. Yung bagong tourism video ng DOT, Department of Tourism, medyo inulan ng Ma-issue batikos yan eh. Oo. Nilabas nila Ginaya eh. daw nila sa Africa ba? Yung mga batikos, yeah, yun ang yung sabi. sinasabi, Kasi yes. merong 2014 advertisement din si South Africa na yung concept din niya, kasi kung ma-search yung video, tungkol din siya sa isang, pero talent lang naman yung dating ng video. Talent na bulag, in-experience na yung beautiful scenery sa South Africa. And then, sa latter part na lang ng video, pinakita na bulag. Tapos, pag tinignan mo tong bagong labas na tourism video ng DOT, nung June 12 lang, no Monday, Ganun na ganun Independence, din. ganun na ganun din. Ang difference lang niya, meron talagang pangalan yung character na nandun. So, Japanese retiree siya na lumilibot sa iba't ibang parte ng bansa, nag-experience ng culture, ganyan. Then sa dulo, doon lang din pinakita na bulag siya. Tapos nalagyan na nila ng slogan na experience the Philippines. You don't have to see to feel that you're at home. Parang Anong sinagot naman ng DOT? Kasi kahapon nagpa-press con sila about it, Yes. di ba? Yung sa bago nila. kasama nila si Macan kahapon sa press conference. Sila yung advertising firm na humawak niyan. na gumawa ng video. And then sabi naman nila, inspired to talaga ng totoong storya ng Japanese retiree. Kasi yung purpose nila dun sa ad, ipakita na ang Philippines, dahil maganda siya, it's a haven for retirees na hindi ng mga Pinoy, pati mga iba't ibang foreigners, ganyan. At pinili nila Japanese kasi marami daw Japanese retirees na nandito sa Philippines. And they stand by the integrity of the video. Sabi na it was not copied. Although si Macan, sinabi niya na nung process nila ng pagbuo ng konsepto, meron sila mga pinag-aralang videos din, iba't ibang concepts, pero hindi nila categorically confirm na si South African ad ay kasama doon. Actually, I was about to ask that kasi prior to that, yung It's More Fun in the Philippines, Ginaya naging din daw. ma-issue na yan eh. Yes, Naging ma-issue na yan. So, Switzerland. this time around, halos the same issue yung binabati ko sa kanila. So, I was wondering, paano naulit yung halos the same mistake, di ba? So, kasi I understand na meron talagang basihan and meron naman talagang pinagkuhanan na istorya nito. So, hindi ito kathang isip talaga. Yes. Pero, yun nga, sana nag-research ba ng mas marami, lalo na doon sa mga existing ads, since may pinanggalingan nga na issue na prior to this one. Kaya din siya na heavily compared kasi yung execution din kasi nung output eh. It's the same concept na parang binibuild up mo yung character mo na hindi halata na bulag. Yes, tapos yes. in-explore niya yung kung anumang sites, culture. And then sa dulo, meron kasing medyo iconic part ng video na magkamukha eh, yung nilabas niya yung cane. Siyempre, doon lang marirealize nung viewer mo na, bulag to. Parehas na parehas yung build-up, pati yung revelation sa dulo eh. Kaya naging controversial. Pero yun nga, sabi naman ng DOT, naninindigan sila na it went through brainstorming, ganyan. And then, yun nga, dahil lang bentahin nila, true story ito. Yeah, with Hindi the siya change katang in isip. video campaign, will they also change yung tagline natin na It's More Fun in the Philippines? Ano Well, yung mga kinlarify possibilities namin yung yan? kahapon. Ano ba? Kasi nilabas na nila yung bagong slogan na Yeah. Experience the Philippines. Eh. Sabi namin, ba't binago pa? Well, in fact, catchy na naman si It's More Fun in the Philippines. At nalagpasan niya yung issue nga ng plagiarism din naman, di ba, na 2012. Sabi nila, medyo dinadie down lang nila ng konti yung slogan natin ng tourism kasi marami daw tayong kinakaharap na issues. Like, yun nga, yung sa Marawi and all. Parang, how can you say it's fun in the Philippines? This is, I'm saying direct quote ni Asik Alegre na parang, are you gonna say it's fun? Parang ganon. Well, in fact, we're facing different challenges in the country. We have to be sensitive about this issue. So, in the meantime, dito muna tayo sa Experience Philippines. Pero they did not categorically say na drop na si It's More Fun. With all this crisis that we're facing, kamusta naman daw yung fluctuations ng tourists sa atin? Well, Pagpunta ng tourist. Last week din, parang I was able to interview din yung hotel and accommodation industry kasi may mga meetings sila with PNP. Sabi naman nila, kahit yung sa Resorts World incident, hindi naman daw sobrang Naapektuhan, naka-apektuhan yes. kasi narespondihan daw na maayos ng kapulisan natin.
Okay, sige, tingnan natin kung maging effective yung experience Philippines na yan. Oo. Ay, ikaw naman mo. Nasaan ka na naman kahapon? Mukhang masaya na naman Naglamierda ginawa ako mo. sa Glorieta. Actually, dun, kailan, nakakarito pala doon, no? Dami. Glorieta 1 ako nagpunta. Okay. Sa book launch. Sa book launch, oo. Pero ang maganda rito kasi napaka-timely nung pagkakalabas ng book launch kasi parang nandito tayo sa panahon ngayon na kung saan parang lahat ng tao aware sa mga political issues. Mismong bata, Yes. nagko-comment sa Facebook, nag-ano siya about mga political issues. Ang maganda dun sa coffee table book ni Kuya Daniel is every time na magtingnan ka ng mga pages, mga pictures, magkakaroon ka ng isipin, magkakaroon ka ng magandang view dun sa mga pinag-uusapan. At para magkakaroon ng flashback na, ay oo nga, nangyari to noon. So, ang ganda niya, parang nagkakaroon ka ng mas malawak na kaisipan, pangunawa dun sa mga nangyayari sa paligid mo. Na siyang maganda naman dahil bilang mga Filipino, alam naman natin dapat yung nangyayari sa paligid natin. At yung coffee table book, maganda siyang pagsimulan ng mga usapin. Lalo na sa Daniels. Lagay mo dyan sa table. So, may nating nabisita. Pag buklat nila, may mapag-uusapan sila. So, sana bumili sila kasi kahapon sold out talaga. Correct. Tapos, meron pa nga humabol na iba pang gusto magpa-sign. At sinabi naman nung publisher na magkalat pa nila yan sa lahat ng branches ng National Bookstore at sa mga nearby provinces. Tsaka syempre, pwede sa Visayas and Mindanao din ay magkaroon din ng copy. So ngayon available na yan? Yes. Nandun na. Oo. O, sige. Uy, may pahabol lang ako. May nag-text sa akin si Michael. Sabi niya sa akin, ang tagline daw dapat, it's worth the risk in the Philippines. Kilala niya ako sino Michael yan. Pwede. Worth the risk. Oo, sige. Okay. Nabenta Thank you, naman. Joe. Bye-bye. Thank you. Ingat kayo today, ha? Sige, prepare mo na kami for Okay. the bye. Hi, Kika! Hi! Good morning! Good morning kay Doc Joseph. Nanonood pala si Doc Yes. Joseph. Tsaka si Paring Ben Tulfo. Paring Ben. Meron na morning. ba silang coffee table book mo, kuya? Ha? Meron na ba silang coffee table book mo? Ikaw lang naman wala. Ikaw lang dito. Ha? Oh! Binayaran mo ba yan? O, diba? Kasi kanina pinag-uusapan natin sobrang daming tao sa bookstore Nagtatatakbo kahapon. si Kika yun. Alam mo kuya, ngayon may Sobrang- papapayat ako. I'm telling you. Papayat ako dahil kay Goblin. Goblin, go to Kikay. No, Kikay. don't come to Kikay! Kuya, sabihin ko lang kasi, di ba sold out na yesterday sa National Bookstore in Glorieta? Pero marami pa rin na available sa iba't ibang branches ng National Bookstore. Yeah, katulad na lang kuya ng Power Books Alabang, Town Center, Power Books Festival Super Mall, PB Shangri-La, Power Books Shangri-La Mall, Power Books Mega Mall, Power Books Trinoma Mall, National Bookstore sa may Robinson's Place, National Bookstore SM City Fairview, National Bookstore SM City Novaliches, National Bookstore SM City Marikina, National Bookstore Alabama Commercial Center, at ganoon din sa National Bookstore Center Muntinlupa, at sa may SM Mall of Asia, ganoon din sa Power Plant, Market, SM City Sukat, Trinoma, SM City North EDSA, at saka sa may Robinson's Pioneer. Available din po ang coffee table book ni Kuya sa Shangri-La Plaza, SM City Manila, Glorieta 1, and of course, available na sa Glorieta ulit, at saka sa Greenbelt. Sa Marquee Mall wait, pala. there's more! Hindi lang dito sa Metro Manila available ang coffee table book ni Kuya. Available din ito sa probinsya, dyan po sa may National Bookstore ng Marquee Mall, Angeles. Sa may National Bookstore din ng Robinson's Place, Lipa, Batangas. Ganun din sa may SM City Clark ng National Bookstore ng SM City Lipa. Ganun din sa National Bookstore ng SM City Pampanga. At saka National Bookstore SM City San Pablo, National Bookstore SM City Santa Rosa. Ganun rin ang National Bookstore ng Ayala Center Cebu available din. And of course, doon din sa National Bookstore ng SM City Center. Dami available nationwide. Doon lang na pero puntahan nyo na lang, dami. Mag-online selling ka din ba nito, Kuya? Ibig sabihin sa sa Power Books at saka sa National Bookstore. Pwede nila. Diba? Si Porky ba na di-distribute niya?
Iba yung kay Porky eh. Kuya, bantayan mo na si Porky. Baka... Daniel Rason, pero yung with an S. Di ba coffee table Coffee. book sa kanya, tea table Oh, eh. yun na nga. Get iba it straight, tea table book. Tsaka made in ano yun sa kanya eh. Iba eh. Oh, bantayan niyo na si Porky. Pero yun, Kika, narinig mo kung sa mga available itong books ni Kuya. Oh, Pala, hindi meron ka- ka ng sarili mong copy. Okay na tayo. Oh, sige. Okay, let's go. Eat na. Kain ka na. Okay. Hindi, go! Ano ba yan? luluto pala. Okay. Nagluluto pa tayo. Oh, ba't ka na dyan? Tinapay. Para kita ko yung ginagawa niyo ni Oh, Chef. sige, sige. Bala. Okay, Chef. Anong ginawa natin today? Tinapay po. Bali, Lucian ham and cheese roll at saka po isang... Oh, yung pala yung naamoy namin kayo ng umaga, no? Bango na amoy ng bread sa umaga. Opo, amoy butter. So yung ituturo mo sa amin ngayon is... roll po siya. Yung isa po ay Coco Jam roll, yung isa naman po ay ham and cheese. ham and cheese. Pero Isang timpla lang po siya. Isang timpla lang to. Opo. Okay na ba ang ano nito, mga sangkap nito, Chef? Okay, ingredients po natin ay bread flour, yeast, water, salt, egg, milk, ham, cheddar cheese, coco jam, and sugar. Oy, okay. Sige, Chef, turo mo sa amin. Okay, simulan na po natin. So, pagsamasamahin lang po natin lahat ng dry ingredients. Yeast, flour, sugar, salt, at saka po yung ating flour. And then yung ating wet ingredients, milk, evap, egg. Yung butter po natin pwedeng melted, pwede rin naman pong softened. And then, lagyan po natin din ng water. Haluin lang po natin hanggang sa mabind na po yung ating mixture. So, lagyan po natin ng shortening yung ating pagmamasahan para makabuo tayo ng isang smooth dough. So, ayan na po yung ating dough. Pinaalsa po natin siya for a few minutes and then kinat po natin para gawin na po natin yung dalawang klase ng ating breads. So, nag-round shape po tayo. Tsaka po natin ipa-flattened. Then, ilalagay lang po natin yung ating filling na ham. Iro-roll po natin. Ilak po natin yung ilalim and then i-cut lang po natin ng gunting at saka natin ibuka. So, continuous lang po. Same procedure. Next po, yung ating naman pong Coco Jam roll. Yung malaking portion po ng ating dough, i-rolling pin po natin at i-shape ng triangle. I-spread po muna natin ng butter para magkaroon ng layer and then yung ating Coco Jam. Then roll po natin. And then, yung dalawang side, ilak natin at saka natin i-cut into 4 para mailagay natin sa ating pan. So, paaalsahin po ulit natin siya and then lagay natin sa oven. Bakit Lucian ham? Yung bunso ko pong anak. Lucian. Opo. And then yung Coco Jam roll naman po, Pias, yun naman po yung aking pangalawang Pias anak. Coco Jam Roll Bread. Apa. Ayan, oh. Daming ginawa, oh. Kumakain na si Kuya. Oh, nagutom na si Kuya, eh. Makasalita. Ayun. Chef, teka lang, ano yung ano, di ba may hinanda ka pang breakfast? Okay po. Naghanda po tayo ng mga tapa, ng longganisa and tocino para po kaugnay na po nung ating Kids at Car Tapsilogan sa Balagtas, Bulacan, Bulacan. May tapsilugan pala kayo sa Balagtas. Opo. Ayun. So, ito yung hinahanda mo Ayan doon. po yung mga kinikater matitikman namin natin doon. today, ha? Opo. So, ito yung FB natin, Chef. Yung Kids at Cart. Apo, yung Kids at Cart po, yan po yung FB page natin para sa ating Tapsilugan. Tapos, ano yung contact number natin? 0917-833-1550. 0917-833-1550. Apo. Ayun. So, pwede naman kami mag-inquire anytime, no? Apo, sir. Apo. Okay, maraming salamat, Chef. Salamat din po. Okay, Enjoy din po. kain na. Nagmadali, oh. Maganda, oh. Parang bihira akong makita si Kuya gutom na gutom. Breakfast na ako. Nanginginig sa gutom. Ha? Hindi ako masyadong kumain kagabi. Konti lang. Ito po Sa dami ng sinay niya na book na Hoy, gutom siya. longganisang kalumpit. Ano yan, Chef? Yung drink natin? Is it Oh. lemonade? They'll be painting murals
along yung ruta ng ng Pasig. ferry. Oo. Napakaganda nun sapagkat alam nyo, kahit paano babalikan mo yung kasaysayan habang naglalayag kayo dyan sa Pasig River. Babalikan mo yung kasaysayan. Tapos maganda nga sana yung habang naando ka, nagkakape ka, dangerous coffee ang daladala mo. Di ba na ganyan? Kaya lang nga, sana nga ayusin din nila yung tubig na lagi pong lilinisin. Tatanggalan ng mga water lilies kasi ang dami water lilies talaga dun eh. Yun ay simbolo ng pagiging madumi ng tubig kapag may mga water lily. So dapat may mga matanggal din yan, may mga nakalutang-lutang. oo. Pero napakaganda dahil una nga walang traffic. Correct. Walang traffic. Napansin lang ng iba, ito po ay panawagan din natin sa MMDA, hindi po ganun kabilis yung inyong ferry. Medyo mabagal din yung ferry nila. Siyempre yung iba nagmamadali, kaya nga Pasig River Ferry para makalain na mabilis at saka walang traffic. Yung medyo mabilis. Yun lang, Bro Ron, ang problema lang is that ang ating mga ferry boats sa Pasig River Ferry Service din, napaka-konti lang at napakaliit ng kapasidad. At saka yung location kasi ng mga terminals nila, medyo nasa mga lugar na medyo mahirap pasukan. Dahil siyempre, pagka mga looban. Baka ikaw ay masaksak dun. Correct. Diba? Kinakailangan nga ayusin din. Kasi para naman, hindi matatakot yung tao. And for purposes of helping ease the traffic in Manila, napaka-minimal ng impact. Kasi kukunti lang nga ang kapasidad. At ilang ferry boats lang yata ang nag-ooperate. Ayun. Maraming salamat po mga kasambay sa inyo pong panonood, pakikinig sa amin dito sa Untahan. Pansamantala po kami nagpapaalam. Ako po si Atty. George Erwin Garcia. Ako si Beth Santiago. At ako naman si Jose Castigador Jr. Maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat.